Halika, kagandahan. Hayaan mo na ako. Isabela, hayaan mo. Ikaw, asshole. Tumahimik ka! Isabella! Hayaan mo na si Mama! Asshole! Papatayin kita! Hayaan mo na ako! Fuck you! Itay! Inay! Isabela! Hindi! Isabela! Inay! Nakakaawa. Patay na siya. Hindi pa ako sapat. Bastard! Halika na! Edward! Dad, pumunta tayo sa kabisera para magigante! Hindi! Papatayin natin ang ating sarili. Kung pupunta tayo ngayon, Hindi natin magagawa panurin ng nanay na mamatay ng ganito! tumayo ka. Makapangyarihan ang pamilyang Sterling. Pagpunta roon sa kabisera ngayon, mag-aaksaya ng oras. Kung hindi, gagawin ko! Baka matakot ka sa kanila, ngunit hindi ako. Tumahimik ka! Sebastian, ako at si Aurora ay magigante. Lumayo dito! Bakit? Tinatanong mo ba ako kung bakit? Ha? Dahil ikaw ay ipinanganak na may nasira di antay ang isang basura. Hindi ka naman makalimasanay ng martial arts! Hindi ako! Itay! Mapatok kaya ako ito! Paano mo maihihiganti ang iyong ina? Sinusubukan mo bang patayin ang iyong sarili? Mula ngayon, panatilihin si Felix sa pag-aaral. Hanggang sa inutusan ko siyang palayasin. Siguraduhin mo. Aalagaan ko siya ng mabuti. Felix, iwanan ang paghihiganti sa amin. Umaasa lang ako upang ikaw ay maging ligtas at malusog. Tatay, tiyak na patunayan ko na hindi ako walang silbi. Kailangan ko magiganti ako para kay inay. Isang ipinanganak na manlalaro ng espada. Ilang taon na akong nagtatago. Sumuko na sa pagpasa. Sa wakas, may kahalili na ako. Felix, nais mo bang matuto ng swordsmanship? Swordsmanship? Sino ang nagsasabi na hindi mo ito kayang gawin kung ikaw ay Dante, anay nasaktan? Girl! Kunin mo na lang ako bilang disipulo mo. Bumanggon. Mag-ingat! Felix, bumaba ka na. Ngunit sinabi ni tatay na ipagbabawal niya ako kung babalik ako. Panahon na magiganti para sa iyong ina. Mapanganib ang iyong lalakbayin. Ang espada ng Xuan Yuan ay para sa iyong proteksyon. Ikaw na ngayon ang master ng espada. Ngunit,
Alalahanin, huwag gamitin, maliban na lang kinakailangan. Opo, Master. Magpatuloy ka. Tatay! Tatay, hindi nila payagan na ikasal si Aurora sa akin. Ano ang gagawin ko? Lucas. Tutulungan kita. Magtangkang labanan kami? Siguradong gusto nilang mamatay. Aurora, Sino ka ba talaga? sumama ka at malalaman mo. Putang ina! Eos! Alice! Umalis na! Salamat sa pagligtas sa akin. Anong pangalan mo? Walang anuman. Ako si... Hindi ko pa pwede sabihin. Gale. Saan ka pupunta, Gail? Walang patutunguhan ngayon. Parang malungkot na naglalakbay ka mag-isa. Sumama ka na lang sa akin. Bigyan mo ako ng pagkakataon na suklian ang pagligtas mo. Maganda, kung alam lang ni tatay na ikaw ay isang dakilang master, siguradong masaya siya. Tatay, masaya ba siya? Para sa akin? Kailangan kong putulin ang ulo niya mismo. Tatay, darating sila para pakasalan si Aurora bukas. Mas mabuting magpanggap na tanggapin sila at maghintay ng pagkakataong patayin siya. Ikaw na ang bahala sa gawain na to. Tatay, nandito na ako. Aurora. Ano nangyari sa iyong kamay? Okay lang ako. Sino siya? Siya si Gail. Kung hindi niya ako iniligtas kahapon, takot ako na patay na ako ngayon. Salamat sa pagligtas kay Aurora. Walang anuman. Ginawa ko lang ang nararapat. Hindi na kailangan yan. Si Gail ay isang tunay na bayani ng mundo ng martial arts. Hindi siya mas mahina sa'yo. Gino Bennett, ang iyong reputasyon ay talagang nararapat. Sa kabila ng iyong edad, napahinto ka lang ng kalahating galaw. Mahusay. Ang makilala ang isang batang bayani na katulad mo ay isang malaking karangalan. Maganda ng alak! Maganda ng hapunan! Sumunod! Salamat. Gail, mapapahanga ka. Ang iyong martial skills ay napakahusay sa murang edad. Gino Bennett, uminom na kunti. Lasing ka na. Kung hindi ko gagawin na yon, hindi ko malalaman. Kung mayroon pa akong pagkakataon bukas. May anak ako, 18 taong gulang. Katulad mo. Ngunit hindi siya kasing husay mo
Tatay, gusto kong matuto ng espada. Hindi ka dapat narito! Tigil! Kainin niya mag-isa. Gino Bennett, magpahinga ka na. Gale! Ako, may hihilingin ako. Kung may mangyari bukas, dalhin mo ang aking bunso mula sa silid-aralan. Nanay. Nanay kami ay magigante kay Lucas. Huwag mag-alala. Papatayin namin si Edward pagkatapos para makagante. Nanay, tiwala ka. Paparusahan ko sila ng dugo. Labas! Labas kayo! Halika! Labas! Lahat tayo na rito! Hey! Manugang! Bakit malungkot ang mukha sa araw ng kasal? Halika! Ngumiti! Aurora! Labas ka! Ako'y... Magpapatunay ng aming pag-iisang dibdib! Well, aking ganda! Lahat! Patayin sila! Lahat! Labas kayo! Hey! Hey! Ikaw tumatawag sa kanila, ha? Paano mangyayari na pupuntahan kita walang dalang regalo? Alam ko, palagi mong nais akong patayin. Tama? Matagal ko nang alam yan. Paano natin sila haharapin? Alisin mo sila! Sasama ako sa iyo! Tugutin sila! Lahat kayo! Makinig kayo! Kung sino makakatalo sa akin, papayagan ko pa ring mabuhay. Gino Sterling, bakit ka pa napapahirap? Patayin na lang silang lahat, mas simple pa. Ang boring yan, kailangan kong sabihin na ang plano nilang maghigante ay parang joke lang para sa amin. Blood Shadow, Simulon Mode!
Sebastian! Sebastian. Sebastian! 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 Sige, yun lang ang kaya mo. Ha? Hayop ka! Habang kayo natalo, patayin ko pa ang dalawa. May iba pa? Wala. Gali, mas mababa ka sa akin. Hayaan mo ako. Kung ako ay mamatay, pakiusap. Siguraduhin na ligtas ang aking bunso. Tinanong mo ako kung bakit ko siya binababaan. Sa totoo lang, gusto ko lang siyang mabuhay ng tahimik. Hindi ko siya gustong mapasangkot sa ganitong bagay. Humihingi ka ng kamatayan. Hindi! Tatay! Tatay! Hey! Sabi mo may basura dito. Anong pangalan niya? Felix? Patayin na. Patayin siya. Hayaan ang buong pamilya magkita-kita. Sa impyerno. Gale, iligtas si Felix! Nananalangin ako! Iligtas mo siya! Gale! Bakit? Halatang ayaw mo sa kanya. Pinagalitan ko siya. Pinabayaan ko siya. Sana lang siya iligtas at malayo sa gulo. Kung may mangyari bukas, ilabas mo ang aking bunso sa silid-aralan. Gali, mas mahina ka sa akin. Hayaan mo ako. Kung ako ay mamatay, pakiusap, siguraduhin na ligtas ang aking bunso. Ngunit anong ama sa mundo ang hindi mahal ang kanyang anak? Pakiusap, Gale! Tatay! Hindi! Felix! Tatay, siya si Felix. Felix. Sino nagsabing walang tagapagmana? Kahit sino mang lumabag sa pamilya ko, pagbabayaran nila ng daang beses.
Sino nagsabing walang tagapagmana? Tatay. Siya si Felix! Felix. Ang sinumang lumabag sa aking pamilya, babayaran nila ng daang beses. Nandito ka na! Palaging may tatago. Sa wakas, lumabas ka. Blood Shadow, patayin siya! Felix. Tatay, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala. May galing ka rin! Sa huli, ha? Natala na namin si Blood Shadow. Palayan kami! Ha? Nagsabi ba ako? Napalalayain kayo? Oh no! Si Hanzo, ang Ninja God! Si Hanzo, ang Diyos ng Ninja! Hanzo? Siya ay walang awa, malupit at brutal. Nung una, siya lang mag-isa ang pumatay ng libu-libong sundalo natin. Si Diyos ng Espada ang nagpapatalsik sa kanya. Ang peklat sa kanyang mukha ay gawa ng Diyos ng Espada. Wag na nating balikan ang nakaraan. Gusto kong malaman kung mas maganda ang iyong hiyaw, ang mga daing ng iyong sundalo. Ang lahat ng kasamaan na ginawa mo sa amin ay sapat na masama. At ngayon, ang iyong ama bilang Prime Minister nagkasundo sa mga dayuhang kaaway. Na mas hindi mapapatawad! Mas malakas kami! Anong magagawa mo? Tatay, sino mas malakas? Si Hanzo ba o Blood Shadow? Hindi sila magkatulad. Si Hanzo, makalaban ng maraming Blood Shadow. Takot ako na si Diyos ng Espada lamang makapipigil sa kanya. Paano si Felix? Walang pag-asa. Malibad ko na dito si Diyos ng Espada. Huwag marap! Ako'y papatayin! Kayo ngayong araw! Felix, alam namin na napakalakas mo. Ngunit si Hanzo ay isang walang kapantay na master. Hindi mo siya kayang talunin. Umalis ka na. Huwag kang mag-alala sa amin. Tatay, hayaan mo na ako. Tatay, ako na ang bahala. Tatay, bilisan! Tatay! Gino Hanzo, patayin siya! Hindi mo bubuksan ng espada? Hinahamak mo ako, ha? Ikaw? Hindi ka karapat-dapat. Parang ang aral na binigay ko noon ay hindi pa sapat. Ang enerhiya ng espada. Siguro ikaw ay... Lucas, ano pa ang kaya mo? Ipakita mo lahat. Tapusin ko na ito. Magaling. Gino Hanzo, walang awa. Kuvad! Pakihuam ko siya sa... Karangalan mo na ialay ang iyong sarili kay Sailiara. Human sacrifice? Labag iyan sa batas ng Diyos. May lakas ka bang gawin yan? Felix! Para kay Gino Hanzo, lahat kayo ay napakahina. Kayo ay mamamatay ngayon! Felix!
Felix. Alalahanin mo, ang espadang ito ay kayamanan. Maraming tao ang nangkahangad nito. Noong una, nawala ang aking pamilya dahil dito. Matuto sa aking pagkakamali. Huwag mo itong ilabas hanggat hindi kinakailangan. Huwag mo itong ilabas hanggat hindi kinakailangan. Tatay! Tatay! Felix, sobra siyang malakas. Oh no. Mga pare, mas mabuting. Sa oras na ito, sa susunod na taon. Perfecto! Felix. Felix. Umalis ka na. Felix. Umalis. Ngayon, Felix, ano nangyari sa'yo? Diyos ng espada. Tatay, narinig ko ba? Si Felix ang Diyos ng espada. Ang anak ko ang Diyos ng espada. Hey! Sino pa ang makapagprotekta sa iyo ngayon? Huwag kang gumalaw! Kung hindi, papatayin ko siya! Pakinggan mo. Ano? Bitawan mo siya at bibigyan kita ng buong bangkay. Tigil! Isang hakbang. At papatayin ko siya. So what kung ikaw ang Diyos ng espada? Kailangan mo pa rin sumunod sa akin. Isang pagkakataon lang. Patayin mo ang sarili mo. Kung hindi, papatayin ko siya. Felix, huwag kang mag-alala. Malakas ka na ngayon. Basta ikaw ay buhay, ang ating pamilya ay muling uusbong. Takbo! Bigyan mo ako ng buhay! Ang tatay ko ay Prime Minister! May pera ako! Ibibigay ko lahat sa'yo! Tatay! Okay ka lang ba? Isusugod kita sa ospital. Okay lang ako. Tatay! Gino Bennett! Tatay!
Lolo, ang Diyos ng Espada ay lumitaw. Bigyan mo ako ng buhay! Pakiusap! Dalhin ang espada ng Xuan Yuan dito. Opo! Diyos ng Espada? Langit lang sa akin. Sa pagkakataong ito, papatayin kita. Gino Sterling, anong sinabi niya? Lumampas ako sa akong lugar. Lumampas ako sa... Patawarin niyo po ako. Okay. Magkabilang panig tayo. Hindi na kailangan. Gaano katagal ka na dito? 10 taon na po, Gino Sterling. Chintong! Matagal na. Bakit hindi ka namatay para kay Lucas? Sumunod kayo! Padala ang 10,000 Imperial Guards para lipulin ang Bennets! Putulin silang lahat! Dalhin ang espada ng Xuan Yuan! Tatay, tumigil ka sa pag-ikot. Nalilito ako. Felix, parehong mabuti at masama na ikaw ang Diyos ng Espada. May chismis na 30 taon na ang nakalipas. Ang buong pamilya ng Diyos ng Espada ay pinatay ng misteryosong tao dahil sa espada ng Xuan Yuan. Kung malaman nila, mahihirapan tayong mabuhay. Ano ang gagawin natin? Pupunta tayo sa timog, sa lolo. Ang pamilya niya ay nandun sa daang taon. Malakas talaga. Makakatulong sila na magtago. Sa ganitong paraan, pareho kaming hindi alam. Mag-iisip kami na mabuti pagkatapos. Tatay, nag-away kayo sa daang taon. Natatakot ako na hindi kanila tatanggapin. Kahit pagalitan niya o suntukin ako, tatanggapin ko. Sa mga taon na ito, marami akong utang sa kanila. Kung makapagsuntok siya, mas magiging maayos ako. Tapos ang sakit. Felix, tatay, Mali ako dati. Mula ngayon, ikaw na ang puno ng pamilya natin. Ngunit huwag mong ilabas ang iyong pagkatao. Baka matarget ka ng iba at magdulot ng gulo kay Lolo. Naiintindihan. Gino Sterling, walang tao sa loob. Hanapin sila. Puntahan ng Hilaga. Kahit gaano kalayo, kailangan mong hanapin sila para sa akin. Opo, Gino! Espada ng Xuan Yuan ay dapat akin. Sulugin ang buong lugar! Sige! Bilisan ang pagpunta sa bahay ng lolo. Isabela, sinabihan na kitang huwag pakasalan si Alexander. Hindi ka lang nakinig. Ngayon, hiwalay na tayo ng buhay at kamatayan. Hindi ko man lang makausap ng maayos. Ate, hihiganti ka namin. Protektahan mo kami sa langit at bigyan kami ng tagumpay sa laban. Tatay, Lolo, huwag mag-alala. Magpupursige ako at mananalo ng unang pwesto. Magiging disipulo ako ng Diyos ng Espada. James, kung matututo ka ng kalahati man lang ng kanyang espada, ang pamilya natin ay mananatili sa loob ng 1,000 taon. Tatay, magpupursige akong magsanay at maging kanyang disipulo. Sa aking pagbalik, hihiganti ako sa aking tiya. Nawala ang nanay nung bata pa ako. Pinakamahal ako ng tiya. Para siyang nanay sa akin. Si Alexander ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa kanyang kahinaan, ang aking tiya hindi mararanasan ng kahihiyan. Gino Thompson. Tatay, ako ito. Sumilens! Hindi kita tatay! Umalis! Hindi ka welcome dito! Tatay, alam kong galit ka sa akin. Sampal mo ako kung gusto mo.
Huwag mong gawin to. May maitutulong ba ang pagsampal? Mapapabuhay ba nito si Isabela? Kung pwede, patayin kita. Na ngayon mismo, hindi dapat ko siyang ikinasal sa isang talunan na katulad mo. Lolo, okay ka lang? Umalis. Gusto mo bang lolo manatili at paiyakin ako? Tatay, talagang wala na kaming pag-asa. Pinagbabantaan kami ni Edward. Wala akong pakialam sa buhay ko. Ngunit ang mga bata, tatay, nagmamakaawa ko dahil kay Isabela. Somnolence! Hindi karapat dapat mong banggitin siya. Yun lang ba? Sa huli, hinhabol pa rin kayo ni Edward. Pinatay namin ang kanyang anak. Imposible! Siya ang paboritong anak ni Edward! Napapalibutan ng mga master! Paano ninyo siya mapapatay? Totoo. Kung hindi ka naniniwala, imbestigahan mo. So what, si Lucas lang? Si Edward ay buhay pa. Sa tingin mo, pwedeng pumasok ka dito dahil sa ginawa mo? Hindi pwede. Hindi ko magawa. Ilabas mo ang galit mo. Hindi mo na ako patawarin. Ang hiling ko lang ay gumaan ang loob mo. Maling pananalita. Kayang mo yan. Dalhin ang latigo. Bitawan mo ako! Ayop ka! Bitawan mo ako! Tatay! Manatili ka lang. Tatay! Utang ko sa kanila. Utang ko kay nanay. Kung hindi ako napakahina, hindi sana siya napahiya ng ganoon. Hindi sana siya nagpakamatay. Dapat na akong parusahan. Matagal na. Ang tapa mo sabihin yan! Bakit hindi ikaw namatay? Isabela! Nanay! Felix, huwag maging bastos. Tatay, si Felix ito. Felix, batiin ang lolo mo. Lolo. Felix, laki ka na. Lolo, huwag kang mababait! Malapit na ang paligsahan ng martial arts. Kailangan natin maghanda ng maayos. Kung ako lang sana maging alagad ng Diyos ng Espada. Sa oras na yon, hindi na natin kailangan ng mga talunan na ito. Ako na ang maghihigante para kay Tia. Diyos ng Espada? Anong ibig sabihin nun? Hindi kayo mananatili maliban kung muling mabuhay si Tia. Lolo, ako si Aurora. Taya? Aurora? 8? Well, Isabela, ang yaman mong kamukha ng nanay mo. Lolo, sa loob ng maraming taon, hindi nakalimutan ni tatay ang paghihigante. Araw at gabi, pinanggasiwaan niya ang pagsasanay namin. Hindi niya magawang magpahinga minsan, nagsanay siya hanggang hating gabi at nakatulog sa sahig. Sa panaginip niya, sinisigaw pa rin ang pangalan ni nanay at sumisigaw ng paghihigante para sa kanya. Tatay, lolo. Tatay, lolo. Tanggapin niyo po kami! Magaling kang magpalaki ng anak. Dahil kay Aurora, payag akong manatili kayo muna. Ngunit tandaan, huwag gumawa ng gulo. Tatay, hindi po kami. Hey, maraming tao dito! Hey! Maraming tao dito! Bago kayo? Gino Windsor, bakit kayo narito? Narinig ko na gusto ninyong sumali sa tournament at manalo ng pwesto sa summit ng mga kampyon na inorganisa ng Diyos ng Espada.
Gusto ninyong maging kanyang alagad? Summit ng mga kampiyon ng Diyos ng Espada? Kailan? Bakit hindi ko alam? Ikaw ang may pakana. Wala kang pakialam dito. Karapat-dapat ba kayo? Kami, ang Windsors, ay hindi man lang karapat-dapat maghugas ng kanyang sapatos. Paano kayo nag-isip ng ganoon? Since you look down on us, please leave on your own, so as not to offend Mr. Windsor's eyes. Umalis! Huwag mo akong pilitin ulit! Kaya, palagay ko, hindi ninyo kailangan ng imbitasyon. Ano ba talaga ang gusto mo? Pirmahan ang kasalukuyang kamatayan at maglaban tayo. Ang kapalaran ang magdedesisyon. Walang pwedeng makialam. Basta kayo manalo para patunayan ng lakas, ibibigay ko ang imbitasyon. Sige! Anong kalokohan to? Sino? Thunderclaw, ikaw na purupurlapan sa timo. Walang hiya sa amin ito. Idadawit mo pa ang iba? Walang hiya ka! Hindi totoo yan. Gusto mo maging alagad ng Diyos ng Espada? Ang mga sasali sa paligsahan ng martial arts ay hindi mas mahina kay Thunderclaw. Sinusubukan kitang tulungan na mauna. Putangina! Sa tournament na, ang mga kalahok ay dapat below 30. Sinusubukan mong insultuhin kami. Nakasign ka na. Hindi ka na pwedeng umatras. Paano kung... Sumuko ka na? Hindi kita papahirapan. Tatay, hindi tayo pwede sumuko. Magingat. Simulan mo na! James! Tulong! Ilabas siya! Yun lang ang kaya mo? Felix, hintay. Felix, hintay. Marami akong utang sa kanila. May pagkakataon na ako na makatulong sa kanila. Hayaan mo na sa akin. Gusto ni James ang imbitasyon. Ako na ang kukuha nito. Ako na lang. Tatay? Anong problema ng pamilyang ito? Kailangan pa ng tulong ng dayuhan. Asawa ko si Isabela. Isa na ako sa kanila. Kung ganoon, walang kailangang pigilan. Walang kwenta! Malaki ang binayad ko sa'yo! Kailangan mo manalo! Hindi pa gumagaling si tatay. Tumayo ka! Pinapalampas mo lang ang pera ko! Walang kwenta. Anong nangyari kay Thunderclaw? Peke lang siya, di ba? Tinatawag niya pa. Soul Render? Sino? Siya ang ika-6 sa timog. Ginoo Soul Render. Pakiusap, patayin sila.
Yan lang ang kaya mo? Sige na! Sumuko na kami! Hey, nakasayin ka na sa kasunduan. Sa laban, buhay at kamatayan ay sa tadhana. Walang pwedeng makialam. Tatay! Makalaban pa ako! Felix! Bumalik ka! Hindi mo siya kayang talunin! Ayos ang pag-iingat! Anong nangyayari dito? Hindi ba sira ang kanyang dantian? Alexander, hindi ba sira ang dantian ni Felix? Ngunit sa kanyang galaw, alam ko, isa siya sa pinakamahusay sa bansa. Sabi ni Felix, may matandang dumaan na nagpagaling ng kanyang dantian. Hindi ko rin alam ang detalye. Imposible. Yung lalaki, hindi siya ganun kalakas. Walang kukuha? Ako na lang. Nais kong malaman kung ikaw ang magiging kampiyon ng paligsahan ng martial arts. Hey, huwag mong isipin na sapat na ang talento para magtagumpay. Hanggat maglakas loob kang lumahok, ipapakita ko sa iyo kung gaano kami kalakas. Umalis na tayo. Lolo, ito po. Magaling! Karapat-dapat ka nga po. May tagapagmanana, huwag mag-alala sa pagbangon ng pangalan. Lolo, anong balita tungkol sa Diyos ng Espada? Felix, ilang araw nang nakalipas, ang lakas ng kanyang espada lumitaw sa silangan. At ang Diyos ng Espada ay naglabas ng abiso, inimbitahan ang mga master na lumahok sa summit ng mga kampiyon. Ang mananalo ay magiging kanyang alagad. Sa totoo lang, gustong-gusto din James matuto ng kanyang sining para magiganti kay nanay. Tatay, magaling din si Felix sa martial arts. Bakit hindi hayaan siyang lumahok din? Sabi lang niya, na siya ang Diyos ng Espada. At maniniwala kayo? Felix, maliit ka pa. Hindi mo naiintindihan. Ang Diyos ng Espada noon ay nagligtas ng mga master ng martial arts sa buong mundo. Lahat ay humahanga sa kanya. Kaya walang maglakas loob na magpanggap. Ang titulong Diyos ng Espada ay karangalan at panganib. Kung wala siyang sapat na lakas, kahit nagpapanggap, sa tingin ko, mamatay siya sa isang araw. Hindi ko akalain na napakalakas ni Guro noong bata pa siya. Gusto talaga ni James matuto sa Diyos ng Espada. Kung gusto niyang matuto, pwede ko siyang turuan. Felix, o pwede kang lumahok at manalo. Matututo kay Diyos ng Espada, tapos turuan si James. Si James ay magiging tagapagmana ng tagapagmana. Well, sa totoo lang, ako ang Diyos ng Espada. Sa totoo lang, ako ang Diyos ng Espada. Ano? Walang katuturan ang bata. Patawarin niyo ang kanyang kabobohan. Felix, hindi naman na hindi ka namin pinaniniwalaan. Nung sumikat ang Diyos ng Espada, wala ka pa sa mundo. Okay lang sabihin, yan dito, pero sa labas, magdudulot lang ng gulo. Naintindihan, Lolo. Sige, ang iyong pinsan ay hindi mapagkakatiwalaan. Mas mahusay ka kaysa sa kanya.
mas mabuting ikaw ang pumunta sa tournament? Kumusta na? Hindi pa ba siya pumunta sa templo ng Diyos ng Espada? Opo, ang bagong Diyos ng Espada, diretso umuwi, pero naharap ng problema. Ang kanyang kinabukasan ay puno ng pagsubok. Tulungan siya. Opo, Master. Anong problema mo? Hindi mo man lang ako kinonsulta bago mo ipakilala yung pagkatao. Alam mo ba na hinahanap tayo ni Edward? Maswerte tayo ngayon pero sa susunod, baka mapahamak tayo. Tatay, may kakaiba sa paligsahan ng martial arts. Ibig mong sabihin, hindi ito inorganisa ng iyong guro? Matagal na niyang hindi pinakalaman ang mga bagay na ito. Bago ako bumalik, binigay niya sa akin ang espada para itong ganap na pagputo ng lahat na ugnayan sa mundo ng martial arts. Hindi ito gawa niya. Ibig sabihin, ang Diyos ng Espada ay peke? Oo, hindi ko inayos ito. Hindi rin gagawin ng guro. Merong maling nangyari. Kaya gusto mong makialam? Para malaman ang katotohanan? Tatay, napakalino mo. Agad mong naintindihan. Ganun din ang isip ko. Pasaway ka. Binibiro mo pa ako. Ngunit, nag-aalala ko sa iyo. Alam mo kung gaano ako kalakas. Sino ang makakagawa sa akin? Nag-alala ako na malaman ang iyong pagkakakilanlan. Makakabala ito sa iyong lolo. Marami na tayong utang na loob sa kanila. Sa loob ng maraming taon, palaging gustong magiganti ni Lolo para kay nanay. Palaging kang nag-aalala. Ituturing ka lang niyang duwag. Hindi ko dadalhin ang espada ng Xuan Yuan ngayon. Nag-aalala ako na gusto niyang kunin ito. Totoo ngang lumaki ka na? Ngunit, kung wala ito, ano ang gagawin mo kapag nasa panganib? May plano ako. Sige, sa pagkakataong ito, ikaw na ang bahala. Mag-isip ka ng paraan. Ngunit, huwag magpadalos-dalos. Naintindihan. Felix. Mag-ingat. Ikaw ang bagong Diyos ng Espada. Ang templo ng Diyos ng Espada ay sayo. Ako, ang tagapagpadala ng Diyos ng Espada, ay dapat sumunod sayo. Palutangin ang balita na ako'y pupunta sa tournament bukas. Hayaan natin. Sino talaga ang maling Diyos ng Espada? Naintindihan. Ang mensahe ng Diyos ng Espada, bukas, siya mismo, dadalo sa tournament. Dapat mong gawin ng maayos. Tatay, kung makapag-alyansa tayo sa Diyos ng Espada, ang tagumpay ay nasa ating kamay. Sa tamang panahon, maaaring nating pag-isahin ang buong timog. Dapat mong alagaan siya. Huwag mong saktan siya. Huwag mag-alala. Matagal ko nang hinahangaan ang Diyos ng Espada. Ako'y magiging magalang. Hindi ko magawang saktan siya. Kung magkamali ka, babaliin ko tuhod mo at ipapalayas ka. Hindi ko magawa. Kumusta na ang mga Thompson? Silang tinulungan ng dayuhan. Ang tapang ng tao sa aking teritoryo. Huwag mag-alala. Bukas, babayaran niya. Gino Sterling, ang iyong plano ay napakatalino. Ang tunay na Diyos ng Espada ay handang kumilos. Felix Bennett. Hindi ka makakatakas ngayong beses. James, huwag kalimutan ang sinabi ni Lolo. Okay, alam ko. Ikaw ang bahala ngayon. Ano man ang mangyari, huwag gumulo. Huwag magtanong. Good boy. Hindi ako bata. Mag-ingat sa ugali. Sige. Let's go. Victor, ang Diyos ng Espada ay darating ngayon. Dapat nating maging mabuti. Biyaheng-biyahe lang ito. Nagbili na ako sa anak ko na maging mabuti mamaya. Kung mapili siya ng Diyos ng Espada, ikaw ay magtatagumpay. Huwag kalimutan ang mga matandang kaibigan sa oras na yon. Siyempre!
Uminom na! Nandito ka pala! Alam mong ang Diyos ng Espada ay narito ngayon, pero nagpakita ka pa rin? Gino Windsor, may imbitasyon kami dito. Bakit ka ganyan? Ang imbitasyon nyo ay swerte lang nakuha. Mas mabuting umalis na kayo para hindi mapahiya. Sigurado ka? Kung umalis ako, ang tournament ay matatapos. Mayabang ka, ah. Ang paligsahan ng martial arts ay pinamumunahan ng Diyos ng Espada. Hindi mo naman. Siya ang Diyos ng Espada, di ba? Tama ka. Felix! Ano pinagsasabi mo? Gusto mo bang bigyan ng gulo si Lolo? Huwag mag-alala. May plano ako. Katatawanan! May lakas ng loob kang magpanggap na Diyos ng Espada? Sino ka ba talaga? May lakas ka ng loob? Ang Diyos ng Espada ay marangal. Sino sa tingin mo ikaw? Mayabang! Gino Windsor, mas mabuting paalisin siya para hindi mapahamak ang reputasyon ng Diyos ng Espada. Huwag mag-alala. Felix, ano ang gagawin natin? Sumunod ka lang sa akin. Wala kang karapatan magulo dito. Ipapakita ko sa iyo ang galit ng Diyos ng Espada! Sig! Sino ka ba talaga? May lakas ka ng loob sa aking teritoryo. Patayin siya! Ubusin mo muna ako! Hey! Patayin mo na itong walang takot na. Mas mabuting isipin mo ang kahihinatnan. Kahihinatnan? Gusto kong malaman ano ang mangyayari. Ang signal na yan mula sa Diyos ng Espada. Sumunod! Anong naroto? Sa loob ng 15 minuto, kung hindi pa dumating si Emma, tatanggalin siya sa kanyang posisyon. Walang galang ka sa tagapagpadala ng Diyos ng Espada. Lahat, patayin siya! Dumating na si Miss Emma. Walang hiya ka! Magandang araw, Miss Smith. Ako si Henry Windsor mula sa Timog. Karangalan ko kayong makilala. Henry Windsor? Di ko makakalimutan to. Alam kong dumating kayo dahil narinig nyo na may nag-insulto sa Diyos ng Espada. Siya ang mayabang na tanga. May lakas siya na magpanggap na Diyos ng Espada sa harap nating lahat. Hindi dapat mapatawad. Bakit mo ako sinampal? Dahil bulag ka, walang alam at malabo ang paningin. Alam mo ba kung sino siya? Master. Mag-sorry ka na! Ikaw nga ang Diyos ng Espada. Ganun ba? Pinoprotektahan mo siya? Bilang envoy, nilalait mo ang reputasyon ng Diyos ng Espada. Kapag nakita ko siya, sisumbong kita sa kanya. Gino Windsor, wala akong pakialam kung ininsulto mo ako. Ngunit, hindi dapat mong ininsulto ang master. Mag-sorry ka na sa kanya ngayon. Marahil, ito ang magbigay ng daan sa pamilya mo. Ganun ba? Ang ibig mong sabihin, maaari niyang sirain ang Windsors? Siyempre. Kung ganon, tunay nga siyang Diyos ng Espada. Sinabi ko na yan. Noong ang reputasyon ng Diyos ng Espada ay kumabog, wala pa siyang ipinanganak. Huwag mo kaming isipin na tanga. Hey,
Hindi ka ganun ka mali. Ngunit nakalimutan mo ang isang bagay. Ang tinutukoy mo ay ang dating Diyos ng Espada, ngunit ako ang bagong Diyos ng Espada. Walang patunay, di dahil sinabi mo, totoo na. Di ko narinig na may tagapagmanang Diyos ng Espada sa maraming taon. Tama. Nagpakita siya ng lakas sa buong mundo. Isang bata lang, di ka makakaimitasyon ng Diyos ng Espada. Nalulungkot ako para sa iyong ama. Anong ibig mong sabihin? Pinagsikapan niya. Makita ko para makahanap ng daan para sa Windsors. Pero ikaw ang tanga na humadlang. Emma, padala ng mensahe si John Windsor. Papuntahin siya dito ngayon. Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa ring Diyos ng Espada? Humahanap ka ng kamatayan. Di mo kami pinapansin, di ba? Naalala ko lang na ang Diyos ng Espada may espada ng Xuan Yuan. Nakita natin ang lakas nito. Ikaw ay Diyos ng Espada. Saan ang espada ng Xuan Yuan? Saan ito, Felix? Naiwan ko sa bahay. Paano kung mag-away tayo? Di nila ako masasaktan. Gino Windsor, si Henry ay talagang may talento. Ang kanyang kinabukasan ay magiging maliwanag kung siya ay mapagkalooban ng Diyos ng Espada. Kung mangyari man, huwag kalimutan kaming tulungan. Gino Brown, nagpapalangit ka. Sinusubukan lang namin ang makakaya. Di kami makapang-arap na maabot ang kanyang antas. Masyado kang mapagpakumbaba sa timog, may hindi ba kilala ang Windsors? Mula ngayon, tiyak kang mapapatagumpay sa timog. Halika, Gino Brown. Dapat tayo magtulungan pa at magtagumpay ng magkasama. Malapit ng gabi, dapat na tayong pumunta sa tournament at salubungin ang Diyos ng Espada. Meron kang mahusay na ana! Ano ang ibig sabihin nito? Utos ng Diyos ng Espada. May 60 minuto ka para magsoli sa tournament. Kung hindi, masisira ang Windsors. Ano nangyari? Gino Brown paumanhin. Kailangan ko munang pumunta. Parang ang Windsors ay hindi na ang namungguna sa timog. Gino Sterling, may balita na ang tagapagpadala ay lumitaw. Sabihin sa iba na magmadali sa tournament. Naiintindihan. Ngunit, Gino Sterling, kailangan ba? 3 grupo para labanan lang isang tao? Ang lakas ng Diyos ng Espada ay higit sa ating imahinasyon. Kung may magdaring na baliwalain siya, siguradong mamamatay siya ng malupit. Magaling na desisyon na mamangako! Felix, kahit malakas ka, sa atake namin, naisip ko gaano katagal ka tatagal. Ang espada ng Xuan Yuan ay dapat akin. 15 minuto? Ano ang ibig sabihin? Sa loob ng 15 minuto, kung hindi dumating ang iyong ama, ang iyong pamilya ay masisira. Sa loob ng 15 minuto, kung hindi makarating ang iyong ama, ang iyong pamilya, ay masisira. Ang yabang mo. Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa ring Diyos ng Espada. Hayaan mo sabihin ko, hindi ka makakalabas buhay ngayon. Tama siya. Kung hindi ka namin mapuksa, magiging dahilan ng pagkasira namin. ako'y upo lang dito. Tingnan natin kung sino ang makakapatay sa akin. Upuan niya ng Diyos ng Espada! Baba ka! Humahanap ka ng kamatayan! Hindi ka dapat yung umupo dyan! Paano mo alam na hindi ako ang Diyos ng Espada? Walang patunay! Ipakita mo ang espada ng Xuan Yuan! Felix, mas mabuting dalhin ito dito kaagad. Hindi pa oras. Hindi pa kompleto. Wala ka nito at nagpapalipas ka lang ng oras. Henry, malapit na matapos ang oras mo
Walang kwenta! Ako dapat ang nagsasabi sa'yo! Patayin siya! Trainheart! Tigel! Henry, anak ka nang! Tatay, ang lalaking ito ay nagpapanggap na Diyos ng Espada at hindi gumagalang sa atin. Papatayin ko siya. Nagpapanggap? Miss Smith, anong nangyayari? Nasaan ang respeto mo? Diyos ng Espada ang tapang mong insultuhin. At tanungin ako kung anong nangyayari. Maraming taon na ang nakalipas, naging karangalan ko na makita ang Diyos ng Espada. Siya ay isang matandang lalaki, hindi tulad nitong batang ito. Ganon din sinabi namin. Tatay, nalaman niyang nahuli na. Sinabi niya na siya ay tagapagmana ng Diyos ng Espada. Ang katawa-tawa, di ba? Walang hiya lang! Bakit si Miss Smith? Sa tingin ko, niloko siya ng wapong lalaki na yan. Tinutulungan niya siya. Walang paki sa kahihinatnan. Kung malaman ng Diyos ng Espada, ang nangyari ngayon, hindi ka makakatakas. Huwag kang magmalupit kay Miss Smith. Tatay, sa lakas natin, walang dahilan na matakot sa kanya. Tsaka sa ginawa niya ngayon, hindi natin alam kung magiging envoy pa siya. Yung tanga na nakaupo siya sa trono ng Diyos ng Espada. Kung makita ng Diyos ng Espada, hindi natin kakayanin ang parusa. Bata, pwedeng hindi na natin ipagpatuloy ang kaso mo sa pagpapanggap. Ngunit, huwag kang umupo dyan! Kung ipipilit ko, Kung kailangan ko, Hindi na kita papakitaan ng awa. Miss Smith, handa kang ipagsapalaran para sa batang ito? Humihingi ka ng gulo! Hindi. Ikaw ang may problema. Miss Smith! Huwag mo sirain ang iyong kinabukasan. Amamin mo na. Ang Diyos ng Espada ay maaring patawarin ka sa iyong maraming taon ng katapatan. Kung mananatili kang matigas ang ulo, Natatakot ako walang makakatulong sa iyo. Mag-alala kayo sa sarili ninyo. Hindi sa akin. John Windsor! Pinahiya mo ang tagapagpadala at paulit-ulit akong ininsulto. Parang gusto mong maubos sa timog. Patuloy ka pang nagpapanggap dahil palagi mong sinasabi na ikaw ang Diyos ng Espada. Nasaan ang espada ng Xuanyuan? Ilabas mo at patunayan. Kung hindi, hindi ka makakalabas dito, buhay. Dahil nandito kayong lahat, ipapakita ko sa inyo. Panloloko lang! Halika! Aking espada! Nasaan na? nasaan ang iyong espada? Nandito. Nasiya. Nandito na. Magpakita na. Ang espada ang Xuanyuan! Ikaw? Ikaw talaga ang Diyos ng espada! Imposible! Hindi siya ang Diyos ng Espada. Isa lang siyang junior member ng Thompsons. Paano siya maging Diyos ng Espada? Sumilense! Yumuko ka ngayon! Humingi ng tawad sa Diyos ng Espada! Yumuko ka! Ngayon! Panginoon, nabulang kami sa iyong kandakilaan. Patawarin niyo kami! Patawarin niyo kami! Ngunit wala kayong balak na patawarin ako. Panginoon, ikaw ay napakabata. Kami ay napaka-ignorante. Hindi ko inakala na may katulad mo, na may napakagaling na talento sa mundo. Kaya, ang kasalanan ko? Hindi po kami magdaranas. Ang kasalanan ko po na hindi ko siya maayos na tinuruan at nagkasala po sa inyo.
Idiot, yumuko ka na! Humingi ng tawad sa Diyos ng Espada! Panginoon, pasensya na po. Patawarin niyo ako. Hayaan niyo po akong mabuhay. Panginoon, mayroon pa po kayong ibang utos? Kung wala na pong iba, umalis na po ako. Papatayin ko siya! Manatili ka! Manatili kayo! Panginoon, pakiusap, patawarin niyo kami. Magpakabait po kayo. Bagaman kayo nagkasala sa akin, hindi naman kayo dapat mamatay. Salamat sa awa. Panginoon, mula ngayon, susunod kami sa iyo. Handa kaming magpakamatay para sa iyo. Walang kaba. Kailangan ko lang kayo. Sumunod sa utos ko. Sa darating na summit ng mga kampiyon. Summit ng mga kampiyon? Hindi ba ikaw ang nag-organize nito? Hindi ako. May isang tao na nagpapanggap bilang ako. Ano? Paano nangyari? Hayaan akong patayin siya! May plano ako. Huwag kayong makialam. Naiintindihan. Panginoon, may maitutulong ba kami? Sa totoo lang, kailangan ko ng tulong. Bigyan niyo kami ng utos! Sa ilang sandali, dadating na ang 3 grupo. Kailangan ko kayo na itago ang aking pagkatao bilang lihim. Panginoon, para saan po? Para sa laro. Kung magawa nyo, pipili ako ng 10 mula sa pamilya nyo na maging alagad ko. Naintindihan, Panginoon. Nandito na sila. Hindi pa nagsisimula ang summit ng mga kampeon. Pumasok kayo ng hindi imbitado. Hindi ba kayo nagpapahalaga sa amin? Nandito kami sa utos ng Diyos ng Espada. Sinabi niya, tatawagin niya ang summit ng mga kampiyon. Pagkatapos magtipon ang lahat. Ang kasaysayan ay isinusulat ng mga tagumpay. Ethan Sage, masyado kang mayabang. Sinusunod namin ang plano ng Diyos ng Espada. Pinabayaan na ang mga galit. Nandito kami ngayon para sakupin ang timog. Mas mabuting isipin nyo kung paano kayo protektahan. Walang hiya kayo! Nag-aaway tayo sa loob ng siglo. Panahon na para tapusin. Sakto lang na ang Diyos ng Espada ang nag-host ng summit ng mga kampiyon. Gamitin natin ang pagkakataong ito para tapusin na ang lahat laban hanggang sa kamatayan. Baka ba kayo natatakot? Masyado kang mayabang! Hindi mo talaga pinapahalaga ang timog! Kailan ba kami natakot sa inyo? Sino ka ba talaga? May lakas ka na sumigaw. Binabastos kami? Humahamon ka ng kamatayan! Hayop! Natatalo na siya! Hindi mo pa rin siya titigilan? Gusto mong patayin siya? Putang ina! Wala man lang kayong magaling na mandirigma? Batang ito, ano ang problema mo? Ang binatang ito, ang aming Panginoon! Panginoon? Nagpapasipsip sa batang yon? Seryoso? Batang ito, bumaba ka. Tuturuan kita ng ilang galaw. Pakinggan mo. Ang araw na ito ang iyong kamatayan. Huwag ka na magsalita. Ikaw muna. Kayo lahat umaasa lang sa batang ito. Nakakatawa.
Huwag ka nang magsalita. Ikaw muna. Mamatay ka, batang ito. Totoo ang karapat-dapat siya sa ikapiga pinakamalakas sa silangan. Katakot-takot. Ang Diyos ng Espada masyadong bata. Samantalang si Ethan sikat na maraming taon. Kaya niya ba? Ganun lang? Walang kwenta. Isabela, okay lang ba siya? Walang magagawa sila sa kanya. Patay, turuan ba natin siya? Pinatawad lang tayo ng Diyos ng Espada. Best chance natin ito para ipakita ang kaya natin. Hindi. Kung siya talaga ang Diyos ng Espada, ang tatlong yon ay hindi niya kalaban. Kung makialam tayo, lalong magiging masama. May iba pa? Sama-sama natin siya. Wait! Sire. Siya ang Diyos ng Espada. Paano nangyari to? Nandito kami sa utos niya. Tama. Maniwala kayo. Siya talaga ang Diyos ng Espada. Ang sugat ko, ang pinakamahusay na ebidensya. Halika, salamat sa pagpatawad niya. Kung hindi niya kayo pinatawad, patayin na kayong lahat. Salamat, Panginoon! Patawarin niyo po ang aming pag-rudeness. Tatay, tingnan mo. Ninakaw ang inyong loob. Ipapatawad ko na kayo. Matagal ka na nanonood. Lumabas ka! Edward, huwag kang umasa na makakalabas buhay. Saya ang nagpanggap sa iyo. Inaasahan ko na to. Ginawa ko lahat para ilabas ka. Ngayon, na nandito ka, malapit ka nang mamatay. Magpunta ba ako na walang handa? Maduming Gawain. Ngayon, naintindihan ko. Alagay ko. Ikaw ang nagturo kay Hanzo. Felix, salamat sa iyo. Kung hindi ka naglabas ng espada para ipaalam na bumalik kang Diyos ng Espada, paano ko madaling gamitin ang pangalan ng Diyos ng Espada para akitin ang mga tao sa buong bansa? Kaya pala dahil sa anak mong walang kwenta, pinaghirapan mo talaga. Siya lang ay isang extra. Ang talagang gusto ko ay yan. Tama? Hayop ka talaga. Paano mo maawa sa anak mong bastardo? Gusto mo ang espada ko? Gamitin mo ang buhay mo Para makuha ito. Aurora, dala mo sila para makalaban ako ng buong lakas. Felix, ingat ka. Alis na tayo.
Edward! Handa ka na. Mamatay! Sa tingin mo ba na kayang labanan mo ako? Huwag kang mangarap. Felix, Tatay, may problema ba? wala. Bigla lang akong sumakit ang dibdib. Ano kaya ang nangyayari sa kanila ngayon? Gino Bennett, may lihim na sulat. Lumitaw si Edward. Well, sa wakas. Ginamit niya ang pangalan ng Diyos ng Espada para tipunin ang mga master mula sa lahat at kinuha ang kanilang inner strength. Ngayon, siya ay immortal. Tatay, tulungan ko si Felix. Huwag. Bakit? Magdadagdag lang. Tayo ng problema. Nung dati, iniisip namin na siya ay istorbo. Ngayon, kami naman ang napapahirap sa kanya. Paano nangyari yan? Linlang ko ang iyong lakas. Bakit may lakas ka pa? Paano kung wala akong dantiyan? Dahil ipinanganak ang talunan na walang dantian! Imposible! Walang bantiyan. Hindi mo maaaring magkaroon ng lakas na to. Walang alam ka! Ang Diyos ng Espada ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Sumanay ako ng 8 taon para sa araw na to. Mag-ingat! Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana namatay si nanay. Halika, ganda. Gino Bennett, mahal na mahal ko ang asawa mo. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ang lahat ng ito Ay dahil sa iyo.
Masyadong mabuti para sa iyo. Sino? Lumabas ka! Sino? Lumabas ka! Bata, hindi ganyan gamitin ang espada. Sino ka? Nandito ka para magiganti kay Edward? Kung hindi siya nagkamali, hindi ka narito ngayon. Nakausap ako. Ano ang gusto mo? Paano mo nakuha ang espada ng Xuan Yuan? Ibinigay ito sa akin ng aking guro. 30 taon nang nakalipas. Pinatay ko ang kanyang pamilya. Kalungkot lang. Naiiwan ko siyang makatakas. Ang espada ng Xuan Yuan, 30 taon na wala. Ang aking hangarin, matutupad na sa araw na ito. Ano ang gusto mo? Bata, ibigay mo ang espada. Mapapahama ka man. Buo pa rin ang katawan. Managinip ka na lang! Katulad ng iyong guro, matigas din ang ulo. Patayin kita gaya ng gusto mo. Come on! Tumayo ka! Bakit hindi ako makagalaw? Bata, huwag lumaban. Hindi ka kasing husay ko. Walang hiya! Huwag mong saktan siya! Felix, ayos ka lang? Ako, ayos lang. Matagal nang hindi nagkita. Walang hiya. Akala ko patay ka na. Dapat kang mamatay, pero buhay pa ako. Hindi kita napatay at nakuha ang espada ng Xuan Yuan. 30 taon nang nakalipas. Kalungkot, ngunit ang iyong anak. Walang hiya! Handa kang mamatay! Master! Sa lahat ng taon, wala kang pinagbago. Yun lang ang kaya mo? Hindi mo ako mapapatalo! Ang mundo ay akin! Ha ha ha! Matagal ko siyang hindi nakita. Yumakas siya ng husto. Magiging matinding laban ito. Master, bumalik na po. Hayaan mo na sa akin. Felix. Siya ang kalaban. 8 taon kang naghintay para sa araw na ito. 30 taon akong naghintay. Ngunit, Felix, naalala mo pa ba ang galaw na tinuro ko? Ibig mong sabihin, hindi, mamamatay ka. Wala nang mahalaga kung makakaganti para sa pamilya. Master. 30 taon na. Dapat akong mamatay 30 taon na ang nakalipas. Master, huwag na po ninyong sabihin. Desidido na ako. Felix, ihanda ang espada. Felix, ilabas ang espada! Guro! Guro! Guro.
Bakit hindi dumadalaw si tatay? Palagi siyang may sariling gawain na ginagawa. Guro, napakalakas mo. Bakit ka naging mayordomo sa aming bahay? Dati, ito ang aking tahanan. Saan ang iyong pamilya? Wala na sila. Guro, ako na ang aalaga sa'yo. Ako ang maghahatid sa'yo 100 taon mula ngayon. Sige, bata. Aasa na ako sa iyo. Guro, anong pangalan mo? Kailangan kong isulat sa iyong lapida. Ako? Ang pangalan ko, Dominic Hale. Nanay, binayaran ko na ang iyong kamatayan. Magaling. Felix, ipinagmamalaki kita. Tatay. Ngunit huwag magyabang. Hindi ka pa rin karapat-dapat bilang anak. Tamasya, hindi ka pa rin karapat-dapat bilang apo. Ngunit ngayon, ako'y hindi matatalo. Ano pa ang hindi ninyo nagustuhan? Wala pa akong apo. Ano? Well, lumalaki na ako. Ang tanging hiling ko ngayon ay makita ang aking apo. Nakita mo? Galit ang lolo mo. Sumama ka sa akin ngayon. Gagawin natin? Blind date. Hindi. Hey, hinto! Hindi! Halika dito! Tiger! Are! Gusto mong galitin ako? Tatay, mahigit 10 blind date na ako ngayong buwan. Pwede ba ako magpahinga? Sa huling beses. Totoo, huling beses na. Huling beses? Seryoso? Nanggako ka? Oo, nangako ako. Paninindigan ko yan. Huling beses na yung taon. Bata pa ako. Bakit ang bilis ninyo? Saka, bago lang ako nagigante para kay nanay. Kailangan ko pang magluksa. 8 na taon nang namatay. Kung buhay siya, at alam niyang hindi ka pakasal, sasaktan ka niya. Wala akong pake. Sinasabi na paboritong bunso. Ako? Walang nagmamahal sa akin. Araw-araw akong sinisigawan. Anak, kung ayaw mo sa babae ngayon, nangako ako na hindi na kita pipilitin. Okay ba? Sige. Huling beses. Huling beses. Huling beses na. Manatili ka dito. Babalik ako! Okay. Ako na muna. Maupo po. Kay Felix ka? Oh, ako nga. Si Selena Hale. Mang Jaring. Wala lang tayo dalawa dito. Magiging diretso na lang ako. Pinapunta ako ng aking pamilya, ngunit halatang pinipilit ka rin. Wala naman tayo dito ng kusang loob. Hayaan na lang natin na manatili tayo. Pag-uwi natin, sabihin sa pamilya na ginawa natin ang lahat. Anong tingin mo? Ang diretso ng batang ito, Nagsasanay ako ng martial arts simula bata. Laging diretso ang aking salita. mas madali para sa atin. Pamilyar ang iyong espada. Isang ordinaryong espada lang. Mali lang siguro ang tingin mo. Iyan ang larawan ng aking lola-lolo. Kapag pagod ako sa pagsasanay, madalas akong tumitingin dito para magibang. Hindi ako nagkakamali. May iba pang kakaibang bagay sa libro? Mga larawan ng tanawin, walang espesyal. Minsan, naririnig ko kay tatay na dati daw siya isang mahusay na master. Ngunit talaunan, naka-offend siya ng mga malalaking tao. 30 taon na ang nakalipas, pagkatapos ng biglaang kamatayan, ang aking tatay, na noon ay bata pa, lumakbay mag-isa at tumakas patungong timog. Naalala mo ba ang kanyang pangalan? Dominic Hale. Master. Felix, bakit ka umiiyak? Naghiganti na ako. Nakatupad na ang aking pangarap. Dapat kang maging masaya. Ngunit,
Matapos ako mamatay, ilibing ninyo ako sa bundok sa likod ng silid-aralan. Doon, ang dati kong tahanan. panahon na makita ko na ang aking anak. Master! Master!